Sa gilid ng isang liblib na bayan sa lalawigan, may isang lumang sabungan na tuwing linggo ay nagiging sentro ng ingay, sigawan at alikabok. Doon kilala si Nestor, isang payat at maalikabok ang barong sabunggero na palaging talo. Kapag naririnig ang kanyang pangalan, agad na may maririnig na mahihinang halakhak, bulungan at kantiyaw. Ayan na naman si Nestor, panigurado may iwan na namang ipit sa bangko, sabi ng isa. Kung sino man ang kakampi niyan sa pusta, siguradong lugi. Sabat naman ng isa pang sabungero. Sanay na si Nestor sa mga salitang iyon. Sa bawat talo, tila mas lalong lumalalim ang mga guhit sa kanyang mukha. Nakasuot siya ng kupas na pantalon, tsinelas na manipis na at halos wala ng talampakan, at isang lumang sombrerong buri na nakakatulong para hindi siya gaanong makilala mula sa malayo. Pero kahit anong tago, alam ng lahat kung sino siya dahil siya ang sabungerong laging talo. Sa likod ng sabungan, may maliit na barong-barong si Nestor. Doon nakatira ang kanyang ina na si Aling Rosa. Matanda at mahina na ang tuhod at ang bunso niyang kapatid na si Berto, 15 anyos at hindi nakapagpatuloy ng pag-aaral dahil sa hirap ng buhay. Ang kinikita ni Nestor sa pagtatanim ng gulay at pag-aararo sa lupain ng iba ay halos hindi magkasya sa pagkain nila sa araw-araw. Pero may isang bisyo at pangarap siya na ayaw bitawan: sabong. Para kay Nestor, hindi lang bisyo ang sabong. Panaginip ito ng isang pagkakataong may malaking panalo, isang biglang yaman na magtatanggal sa kanila sa pagkakautang, magpapatayo ng matinong bahay, magpapagamot sa ina at magpapabalik kay Berto sa eskwela. Sa tuwing hahawak siya ng manok, iniisip niyang baka iyon na ang magbabalik ng dangal niya. Ngunit sa tuwing tataya siya, sa tuwing magpapatalon ng manok sa ruweda, lagi na lang siyang uuwing luhaan, basang-basa sa pawis at hamog at walang laman ang bulsa. Ang ilan sa kanyang mga manok ay nabili niya sa hulugan. Ang iba naman ay nakuha sa pautang na may mataas na tubo. Sa tabi ng kulungan ng mga manok niya ay nakasingit ang isang lumang papel na may nakasulat na listahan ng kanyang mga utang. Sa dami ng pangalan at halagang nakalista, parang lumalabo na sa kanya kung kailan niya ito mababayaran. Isang hapon matapos matalo na naman ang kanyang pinakamagandang manok, tahimik na naglakad pauwi si Nestor. Namumuo sa dibdib niya ang hiya at galit sa sarili. Hindi na siya makatingin sa mga taong nakakasalubong sa kalsada. Minsan ay may batang sumigaw, "Talo na naman si Kuya Nes. Huwag kayong tumaya dyan, malas." Nagkatawanan ng ibang bata at kahit sinaway sila ng kanilang ina, tumatak na sa pandinig ni Nestor ang salitang malas. Sa isip niya, tila totoo yun. Malas siya. Malas ang manok niya. Malas ang buhay niya. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Berto. "Kuya, kumusta? Nakabawi ka ba?" Tanong ng kapatid, may konting pag-asa sa mga mata. Umiling lang si Nestor. Hindi niya magawang sabihin na pati perang ipinangako niyang ibibili ng bigas ay nilamon na ng ruweda. "May natira?" Mahina ang boses ni Berto. Inilabas ni Nestor ang bulsa. Ilang barya lang ang nalaglag sa kanilang mesa. Napayuko si Berto at mabilis na tinago ang pagkadismaya. "Kuya, ayos lang. Mangunguhanan na lang ako ng kangkong sa sapa. May natira pang asin. Makakaraos din tayo," sabi ni Berto, pilit na nakangiti. Mula sa sulok ng papag, narinig nila ang ubo ni Aling Rosa. "Nes, anak, hindi mo kailangan magsabong para itawid tayo sa hirap. Baka may ibang paraan pa," mahinang wika ng matanda. "Huwag kang mag-alala, inay. Isang malaking panalo lang, babangon tayo. Hindi habang panahon malas ang tao," sagot ni Nestor. Kahit sa loob niya, unti-unti na ring kumukupas ang paniniwala. Nang gabing iyon, hindi agad nakatulog si Nestor.
Nakatingin siya sa kisame ng kanilang barong-barong. Pinakikinggan ang huni ng kuliglig sa labas at ang banayad na paghilik ng ina at kapatid. Ilang ulit niyang binalikan sa isip ang huling laban ng kanyang manok, ang pagtalon nito, ang pagkadapa, ang sigaw ng mga tao at ang lamig ng kanyang palad nang siya ay talunin ng tadhana. Sa wakas, bumangon siya. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may humihila sa kanya papalabas. Tahimik niyang binuksan ang pinto at lumabas sa dilim. Dala ang lumang lamparang degas. Umihip ang hangin at sa kabila ng pagod, naglakad siya papunta sa kita niya mula sa malayo. Ang kakahuyang nakapalibot sa kanilang baryo. May mga alamat tungkol sa gubat na iyon. May nagsasabing may mga engkanto, mga multo ng sundalo, mga diwata at tikbalang na gumagala tuwing hating gabi. Bata pa si Nestor nang unang marinig ang kwento tungkol sa tikbalang na nagbabantay sa baryo. Sinasabing kalahating tao at kalahating kabayo, napakataas at kinatatakutan ng mga hindi marunong gumalang sa kalikasan. Ngayon, habang naglalakad siya sa madamong daan, biglang sumagi sa isip niya ang mga iyon, pero hindi niya ininda. Ang tanging laman ng isip niya ay ang tanong, hanggang kailan ba siya magiging ganito kaapi at kahirap? Nang makalampas siya sa huling bahay ng baryo, sinalubong siya ng mas malamig na hangin. Ang sikat ng buwan ang tanging ilaw sa itaas, at ang lampara niya ay nagbubuga ng maliit na dilaw na liwanag sa bawat hakbang. Umuusad siya papaloob sa kagubatan, nadaraanan ng mga matataas na puno ng nara, ipil-ipil at kawayan. Kumakaluskos ang mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang tila pagaspas ng hangin, kasunod ng kakaibang yabag na hindi pangkaraniwan. Hindi iyon yabag ng tao. Mabigat, maingat at parang may bakal na sapatos na dumadampi sa lupa. Huminto siya, tumaas ang balahibo niya sa batok, inilapit niya ang lampara sa harap, sinisinaga ng paligid. Wala naman siyang nakita sa unahan, pero naroon muli ang yabag sa bandang kaliwa niya sa may kumpol ng mga punong acacia. "Nestor?" Isang malalim at kakaibang tinig ang pumukaw sa kanya. Halos mahulog ang lampara sa kamay niya sa gulat. Walang taong dapat nakakakilala sa kanya sa gitna ng gubat sa ganoong oras. "Sino ka?" tanong ni Nestor, nanginginig ang boses. Mula sa lilim ng mga puno, may unti-unting humiwang anyo. Una niyang nasilayan ang mahabang aninong parang sa tao, ngunit may kakaibang hugis ang ulo. Sa sumunod na sandali, lumantad sa liwanag ng buwan at lampara ang nilalang na noon lang niya nasilayan ng ganoon kalinaw. Napakataas nito, higit doble sa tangkad ng karaniwang tao. Ang katawan ay matipuno, parang sa mandirigma na sanay sa paggalaw sa gubat, ngunit ang ulo nito ay hindi sa tao. Mukha itong kabayo, maputi ang balahibo, kumikintab ang mahabang buhok na tila sinag ng buwan ang umaagos sa batok at buntot. Ang mga mata nito ay malalim, matalim, ngunit hindi nakakatakot, kundi parang may dalang lungkot at karunungan. Isang tikbalang. Nalaglag si Nestor sa tuhod, hindi malaman kung tatakbo o luluhod sa takot. Nalaglag rin ang lampara, ngunit buti na lang at hindi nagdulot ng apoy. Gumulong ito sa damuhan at nagpatuloy sa munting pagliyab. "Patawad," nauutal na sabi ni Nestor. "Hindi ko alam na may nagmamay-ari ng gubat na ito." Tahimik na tiningnan ng tikbalang si Nestor. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsalita ulit ito. "Matagal na kitang pinagmamasdan," sabi ng tikbalang. "Ikaw ang sabungerong laging talo, si Nestor na palaging pinagtatawanan sa sabungan, ngunit hindi kailanman nagtataksil sa pamilya niya." Napanganga si Nestor. Hindi niya akalaing kilala siya ng nilalang sa harap niya. Paanong kilala mo ako?" tanong niya. "Hindi sa sabungan lang umiikot ang mundo. Sa bawat iyak ng iyong ina sa gabing wala kayong kanin, sa bawat buntong hininga ng kapatid mong umaasang uuwi kang may bitbit na bigas, naririnig ko iyon.
Ako ang tagapagbantay ng kagubatan, ngunit ako rin ang saksi sa paghihirap ng mga taong marunong rumespeto sa kalikasan. Napayuko si Nestor. Kung ganoon, alam mo rin siguro kung gaano ako kamalas sa buhay, marahan niyang sabi. Kung minsan, naiisip ko ng sumuko, pero kapag nakikita ko ang aking ina at kapatid, pinipilit ko pa rin. Lumapit ng bahagya ang tikbalang. Sa likod nito, sa di kalayuan, may narinig si Nestor na banayad na tila pagtuka ng ibon sa lupa. Lumingon siya at nakita ang isang maliit na manok na purong puti ang balahibo. Malinis at makintab, tila hindi pa nadumihan ng alikabok ng sabungan. Nakatayo ito sa isang ugat ng malaking puno. Nakatingin lamang kay Nestor na para bang kilala rin siya. Iyan ang alaga kong manok, sabi ng tikbalang. Matagal na niya akong sinasamahan sa pagbabantay sa kagubatan. Nakikita niya ang takbo ng puso ng mga tao. Napatingin si Nestor sa puting manok. Panyaga sa kanya ang ganoong uri ng tikas sa isang panabong. Wala itong sugat, wala ring bakas ng panlalamang o tapang na nakasanayan niya sa mga manok sa sabungan. May kakaiba rito, para bang tahimik na lakas ang daladala nito, hindi yabang ni bangis. Bakit ninyo ipinapakita ito sa akin? Tanong ni Nestor. Tinanong mo kanina hanggang kailan ka magiging malas at mahirap, sagot ng tikbalang. Ngayon, tatanungin din kita. Hanggang kailan mo gugustuhin ang pag-asa mo ay ipinapako sa ruweda at sa dugo ng mga hayop na walang kalaban-laban? Hindi agad nakasagot si Nestor. Totoo, ilang beses na rin niyang naisip na marahas ang sabong. Lalo na kapag nakikita niyang namamatay ang mga manok na inalagaan ng ilang buwan, minsan taon, sa loob lang ng ilang minuto. Pero iyon ang mundo na kinalakhan niya. At iyon ang pinaniniwalaan niyang tanging daan para mabago ang kanilang buhay. Wala akong ibang alam gawin, mahinang sagot niya. Marunong ako magbungkal, mag-araro, mag-alaga ng manok. Pero ang malalaking pera nasa sabungan. Hindi ako nagsasabing tama pero desperado na ako minsan. Tahimik na nagmasid ang tikbalang, saka tumingin sa puting manok. Lumapit itong dahan-dahan sa kanila. At sa gulat ni Nestor, umakyat ang manok sa isang ugat na halos katapat ng kanyang dibdib. Tila walang takot, tiningnan siya nito sa mata. Hindi lahat ng laban nasusukat sa halaga ng pusta, wika ng tikbalang. Ngunit nakikita ko ang kabutihan sa puso mo. Kahit laging talo, hindi mo pinapabayaan ang iyong pamilya. Kahit kinakantiyawan ka, hindi ka nananakit ng iba. Kaya ako lumitaw sa iyo ngayon. Muling natigilan si Nestor. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya. Kung nanaisin mo, tutulungan kita. Sagot ng tikbalang. Pero may mga kapalit at kondisyon. Hindi kita gagawing mayamang sabungero para tapakan ng iba. Hindi kita bibigyan ng lakas para magpakalunod sa bisyo. Ang ibibigay ko ay pagkakataon. Hindi lamang para sa iyo, kundi para sa buong baryo. At para sa mga hayop na matagal nang ginagawang libangan ng kanilang pagdurusa. Nakaramdam si Nestor ng kakaibang kaba at pag-asa. Anong klaseng tulong? Tanong niya. Itinuro ng tikbalang ang puting manok. Ito, sabi niya. Ito ang aking alagang puti na manok panabong. Ngunit ang lakas at kakayahan nito ay hindi mo dapat gagamitin para sa kasakiman. Kung ipagkakalob ko ito sa iyo, kailangan mong mangako na hindi mo hahayaang lamunin ka ng kasakiman. Ang bawat panalo ay may bahaging nakalaan para sa mabuti, sa pamilya, sa mga kapitbahay at sa kalikasan. At higit sa lahat, darating ang araw na kailangan mong pumili sa pagitan ng malaking kayamanan at buhay ng manok na ito. Sa araw na iyon, dapat alam mo na ang tunay na mahalaga. Nagumapaw ang kilabot at pagkamangha sa dibdib ni Nestor. Hindi niya alam kung panaginip ba ito o katotohanan.
Ngunit habang nakikita niya ang kumikislap na mata ng tikbalang at ang tahimik ngunit matatag na tingin ng puting manok, unti-unting nabuo ang pasya sa kanyang puso. Kung totoo po ang sinasabi ninyo, marahan niyang sabi, handa akong mangako. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako, pero susubukan kong maging mabuting tao. Hindi ka perpekto, Nestor, sagot ng tikbalang. At hindi ko hinihiling na maging banal ka. Ang hinihingi ko lang, sa bawat sandali ng pag-aalinlangan, pipiliin mong gawin ang tama. Iyan ang tunay na laban. Lumapit ang tikbalang at itinapat ang palad sa puting manok. Tumalon ang manok mula sa ugat at tumapo sa braso ni Nestor. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Nestor na parang may mainit na agos ng lakas na dumaloy mula sa manok, pataas sa kanyang braso, papunta sa kanyang dibdib. Para bang may hugot na biglang nag-ugat sa puso niya. Pag-asa, tapang, at kakaibang kapanatagan. Mula ngayon, wika ng tikbalang, alagaan mo siya na parang kapamilya. Huwag mo siyang tratuhing tulad ng ibang manok sa sabungan. Makinig ka sa tibok ng puso mo at sa bulong ng hangin sa tuwing may laban ka. At tandaan mo ang sinabi ko tungkol sa pagpili. Paano po ang pangalan niya? Tanong ni Nestor, bahagyang ngumiti sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon. Sa kagubatan, tinatawag namin siyang Sinag, sagot ng tikbalang. Ngunit ikaw ang magpapangalan sa kanya sa mundo ng tao. Tinitigan ni Nestor ang manok. Ang balahibo nito ay puting-puti na may bahagyang kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang mga mata nito ay maliwanag at mapanatag. Kita mo ang itsura mo? Bulong ni Nestor sa manok. Parang kidlat sa gitna ng dilim. Tatawagin kitang puting kidlat. Napangiti ang tikbalang. Mabuti, sabi nito. Mula ngayon, bantayan ninyo ang isa't isa. Babantayan ko kayo mula sa lilim. Sa isang iglap, biglang lumakas ang hangin. Kumaluskos ang mga dahon at nang kumurap si Nestor, nawala na sa kanyang harap ang tikbalang. Tanging si puting kidlat na lamang ang nasa kanyang braso, tahimik, tila hindi man lang nabahala sa nangyari. Naglakad pa uwi si Nestor. May dalang kakaibang liwanag sa kanyang dibdib. Sa bawat hakbang palabas ng kagubatan, nararamdaman niyang may nagbago sa kanya, kahit hindi pa niya lubusang may paliwanag. Pagdating sa bahay, nagulat si Berto nang makita ang kakaibang puting manok. Kuya, saan mo nakuha yan? Ang ganda. Bulalas nito. Halos mawala ang antok. May nagkaloob sa atin, sagot ni Nestor. Ngayon, aalagaan natin siya ng mabuti. Hindi lang siya basta panabong, parang sugo ng kapalaran. Nagising si Aling Rosa at lumapit. Pinakiramdaman ang kakaibang presensya sa loob ng kanilang barong-barong. Anak, ba't nagdala ka ng manok sa gabing ganito? Tanong niya, ngunit nang tumingin siya sa puting manok, nagulat siya sa sarap ng hangin na biglang bumalot sa paligid, tila guminhawa ang kanyang paghinga. Ito po ang simula, sagot ni Nestor sa sarili niya, mas kaysa sa nanay at kapatid. Simula ng pagbabagong matagal na nating hinihintay. Sa sumunod na mga araw, naging maingat si Nestor sa pag-aalaga kay puting kidlat. Hindi niya ito pinalalabas kung umuulan. Tinitiyak na malinis at tuyo ang kulungan at binibigyan ng masustansyang pagkain. Pinupunasan niya ang mga balahibo nito at kinakausap tuwing madaling araw at dapit hapon. Kidlat, kung alam mo lang, ikaw na ang huling pag-asa ko, bulong niya minsan. Pero hindi kita itutulak sa laban na ayaw mo. Kung ayaw mong lumaban, hindi kita pipilitin. Sa tuwing magsasalita siya, para bang umiiling ang manok at saka marahang magtutuka sa kamay niya, hindi para manakit kundi tila pagdamay. Hindi nagtagal, kumalat sa baryo ang balita tungkol sa puting manok ni Nestor. Si Nestor, may alagang puting panabong daw, sabi ng isa sa tindahan. Baka malas na naman, baka puti lang ang balahibo pero talo pa rin, kantiyaw ng isa.
Subalit sa mga mata ng iilan, nakita nila ang pagbabago kay Nestor. Hindi na ito mukhang sugatan at wasak sa bawat linggo. Mas tahimik siya, mas nakatuon sa pagtatrabaho sa bukid at bihira na siyang humingi ng utang. Parang may inaasahan siyang malaking bagay pero hindi niya ito ipinagyayabang. Dumating ang unang linggo na nagpasya si Nestor na isabak si Puting Kidlat sa sabungan. Umaga pa lang, gising na ang buong baryo. May mga sabungerong galing pa sa Karatig Bayan. Ang sabungan ay puno ng usok ng sigarilyo, amoy ng pawis at ingay ng mga sigaw at tawaran. Pagpasok ni Nestor sa sabungan, may mga agad na lumingon at ngumiti ng may panunuya. "Oh, ayan na si Malas," sigaw ng isa. "Tingnan natin kung pati ang puting manok niya marunong matalo," sabay tawanan ng iba. Tahimik lang si Nestor. Karga niya si Puting Kidlat at sa unang tingin pa lang ng mga tumitingin, may mga napakagat sa labi. "Iba ang tindig ng manok na yan, ha?" sabi ng isang veteranong sabonghero. "Ang linis ng balahibo, parang hindi nagpagulong sa lupa," dagdag pa ng iba. Hindi nagsalita si Nestor. Pinakikiramdaman niya ang tibok ng puso niya at ang tahimik na presensya ng gubat na parang naroon pa rin sa likod ng kanyang isip. Bago sumalang sa ruweda, marahan niyang hinaplos ang likod ni Puting Kidlat. "Kahit ano ang mangyari, salamat," bulong niya. Nang itapat sa kalaban, isang pulang manok na kilala ng karamihan na palaging nananalo sa sabungan, nag-ingay ang mga tao. "Ayan na, talo na agad si Nestor. Pula laban sa puti. Ano ba yan?" sigaw ng ilan. Nag-umpisa ang laban, pero sa halip na marahas na pag-atake, ang ginawa ni Puting Kidlat ay maingat na pag-iwas, mabilis na pagtalon sa tamang sandali, at isang beses na matalim ngunit sapat na tuka sa balikat ng kalaban. Hindi ito nakipagpulupulong sugpungan ng tari. Parang alam nito kung saan tatama at kailan lalayo. Sa loob ng ilang sandali, ang pulang manok ay nawalan ng balanse. Nang bumagsak ito, nabalot ng katahimikan ang buong sabungan bago sumabog sa isang malakas na sigawan. "Panalo ang puti," sigaw ng sentensyador. Hindi agad nakapagsalita si Nestor. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig, panalo siya. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, naramdaman niyang may dalang liwanag ang kanyang pag-uwi. Ang mga sanay sa kantiyaw sa kanya ay napanganga. "Tsamba lang yan," bulong ng isa. "Makikita natin sa susunod kung totoong magaling," sabi ng iba. Ngunit sa likod ng ingay, may isang lalaking tahimik na nakamasid. Malaki ang tiyan, nakasuot ng malinis na polo, may gintong kuwintas, at may hawak na makapal na bungkos ng pera. Si Don Arman, ang pinakakilalang mayamang sabonghero sa buong lalawigan. Ilang beses na siyang nanalo sa mga derby, kilala sa kanyang magagandang lahi ng panabong, at hindi mabilang ang mga pinaiikot niyang pera sa sabungan. "Interesting," mahinang sabi ni Don Arman habang pinagmamasdan si Puting Kidlat. "May ibubuga ang puting iyon." Sa sumunod na mga linggo, sunod-sunod ang panalo ni Puting Kidlat. Ngunit sa bawat laban, mapapansin na hindi kailanman sumubsob ito sa labis na kagaspangan. Laging taktikal, laging mabilis, at parang alam kung kailan sapat na ang sugat na ibibigay sa kalaban. Madalas buhay pa ang kalabang manok, bagamat talo, kaya napapansin ng ilang matatandang sabonghero na kakaiba ang asal nito. Si Nestor, sa bawat panalo ay hindi nagiging galak na parang nababaliw sa pera. Sa halip, maingat niyang tinitimbang ang kanyang kinikita. Binayaran niya ang halos lahat ng lumang utang sa tindahan, kay Mang Kanor ang nagpautang sa kanya ng abono, at sa ilang usurerong matagal nang sumisingil sa kanya ng mataas na tubo. Nagulat ang maraming kabaryo. "Nes, saan mo nakuha lahat ng perang pambayad?" tanong ng isang tindera. "Sa pawis at kaunting swerte," sagot niya. Ngunit sa loob niya, alam niyang hindi basta swerte lang iyon. Bumili siya ng sako ng bigas, inubos ang ilang linggong pagkain nila. Nakabili rin siya ng dagdag na gamot para kay Aling Rosa
at ilang notebook at lapis kay Berto. Kahit hindi na ito nakakapag-aral, masaya na si Nestor na nakikita itong nagsusulat at nagdodrawing. Hindi rin nakalimutan ni Nestor ang ibang mahihirap na kapitbahay. Minsan, nag-abot siya ng kaunting bigas sa pamilyang may sanggol. Minsan naman, pinakain niya ang mga batang palaging naglaro sa labas ng sabungan. Sa lahat ng ito, tahimik lang siyang naguukit ng bagong pagkatao sa baryo. Mula sa pagiging malas na sabonghero, unti-unti siyang nagiging taong tinitingala ng ilan, kahit ayaw pa rin siyang purihin ng hayagan ng mga naiinggit. Hindi ito nakaligtas sa mata ni Don Arman. Isang araw, matapos ang panalo ni Puting Kidlat sa isang laban sa manok ng isa pang kilalang sabonghero, lumapit si Don Arman kay Nestor. "Nestor, hindi ba?" Tanong ni Don Arman, nakangiting pino, ngunit may bahid ng pagmamataas. "Opo, kayo po si Don Arman," sagot ni Nestor, bahagyang yumuyuko bilang paggalang. "Magaling ang manok mo," ani Don Arman. "Magaling ka ring pumili ng ilalaban. Ganon na ba kalaki ang kinikita mo sa kanya?" "Hindi naman po ganon kalaki. Sapat lang po para makabawi sa hirap," sagot ni Nestor. "Ibenta mo sa akin ang puting manok mo," biglang sabi ni Don Arman. "Magbibigay ako ng halagang hindi mo kayang tanggihan. Isang bagsakan, wala ka nang iisiping bayarin." Napalunok si Nestor. Ang alok na iyon, kung noong mga nakaraang buwan niya ito narinig, marahil hindi na siya mag-iisip. Siguro'y ibebenta niya agad para makalaya sa lahat ng pasanin. Ngunit ngayon, nang maalala niya ang gabing iyon sa gubat, ang mga mata ng tikbalang at ang mainit na agos ng pangako sa dibdib niya, hindi niya magawang magsabi ng oo. "Pasensya na po, Don," marahan niyang sabi. "Ang manok na ito, hindi ko po pwedeng ibenta. Para na rin po siyang pamilya." Nakangiting umiling si Don Arman. "Lahat ng bagay may presyo," sabi nito. "Kung hindi ngayon, baka sa susunod. Pag-isipan mo, Nestor, hindi ako laging mapagpasensya." Naglakad palayo si Don Arman, ngunit sa loob ng kanyang isipan, nagsimula ng umikot ang inggit at pagnanais na mapasa kanya ang puting manok. Hindi siya sanay na may mas sumisikat sa sabungan kaysa sa kanya. Sa mga susunod na buwan, lalo pang dumami ang panalo ni Puting Kidlat. Ngunit kasabay nito, unti-unting lumalakas ang bulungan tungkol kay Nestor. "Baka may agimat yan," sabi ng ilan. "Baka may kinakasama na engkanto," hinala ng iba. "Baka kabaligtaran, baka malakas lang talaga ang lahi ng manok." Pero hindi niya sinasabi ang pinanggalingan, sabi naman ng mga naiinggit. Isang gabi, habang pauwi si Nestor galing sa sabungan, dinala niya si Puting Kidlat sa may gilid ng gubat at tumigil sa harap ng isang malaking punong nara. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam niya ang kilabot at kapanatagan ng presensyang muli niyang kinikilala. "Maraming salamat," sambit ni Nestor, parang alam niyang naririnig siya ng tikbalang. "Marami na po kayong naitulong sa amin. Nakabayad na ako sa karamihan ng utang. Natatakpan na ang pang-araw-araw naming pagkain. Hindi ko po alam kung paano ako makakaganti." May banayad na ihip ng hangin na parang haplos sa kanyang balikat. Sa panloob na pandama, narinig niya ang tinig na minsan nang umalingaw-ngaw sa gubat. "Huwag mong kalimutan ang pangako mo, Nestor. Ang kayamanan na hindi ibinabahagi, nagiging sumpa. Ang swerteng hindi ginagalang, nagiging kapahamakan. May parating pang mas malalaking laban, hindi lang sa ruweda, kundi sa sarili mo at sa puso ng mga tao sa baryo." Bumuntong hininga si Nestor. "Uunawain ko po. Hinding-hindi ko po kalilimutan." Makalipas ang ilang linggo, may balitang dumating. Magkakaroon ng malaking derby sa kabisera ng lalawigan, kung saan magtatagpo ang pinakamagagaling na panabong mula sa iba't ibang bayan. Malalaki ang premyo, libu-libong piso ang nakataya, pati mga sasakyan at lupa. At ang pinakamaingay na balita, sasali si Don Arman at marami ang nagsasabing siya na naman ang mag-uuwi ng tropeo.
Lumapit ang ilang kapitbahay kay Nestor. "Nes, dapat sumali ka roon. Malakas ang puti mo. Baka doon na kayo tuluyang umasenso. Kung manalo ka, hindi na kayo babalik sa ganitong hirap," sabi ng iba. "Makakabili ka na ng sariling lupa. Hindi ka na mag-aararo sa mga hasyendero." Pinag-isipan ito ni Nestor ng malalim. Alam niyang malaki ang tsansa ni Puting Kidlat, pero alam niya ring lalaki ng husto ang inggit at galit ng mga malalaking sabungero, lalo na ni Don Arman, kapag natalo ito sa harap ng maraming tao. Sa gabing nagpasya siya, muling nagpunta si Nestor sa gilid ng gubat. Bitbit si Puting Kidlat, tinitigan niya ito sa mata. "Kidlat," mahinang wika niya, "ayokong ilagay sa panganib ang buhay mo. Pero kung sakaling ito ang daan para sa ikabubuti, hindi lang namin kundi ng ibang mahihirap sa baryo, dapat ko bang subukan? Ano sa tingin mo?" Tumahimik ang paligid, tila nakikinig ang mga puno. Marahan namang tumuka si Puting Kidlat sa kanyang daliri, hindi masakit, parang yakap. Sa loob ng puso ni Nestor, naramdaman niya ang isang sagot. Hindi ito salita, kundi pakiramdam. Pagpayag na lumaban, ngunit may paalala na hindi dapat lumampas sa hanggahan ng tama. Sumali si Nestor sa derby. Dumating ang araw ng labanan. Punong-puno ang malaking sabungan sa kabisera. May mga bagong pintura sa labas, malalaking karatulang nakasabit at mga sasakyang nakaparada na kumikislap sa sikat ng araw. Sa loob, umuugong ang sigawan. Mga tagasigaw ng pusta, mga nag-aalok ng pagkain, ang halakhak ng malalaking tao na sanay sa pera at ang mahinang dasal ng mahihirap na umaasang mananalo ang kanila. Sa pinakaunahang hanay, nakaupo si Don Arman, nakasuot ng bagong barong, katabi ang ilang negosyante at politiko. May dala siyang itim na manok na kilalang kilala sa lalawigan. Ilang buwan daw itong inalagaan, pinakain ng mamahaling feeds at sinanay sa iba't ibang laban. Bawat balahibo nito ay makintab, ang mga matay matalim. Nang tawagin si Nestor para sa isa sa pangunahing laban kung saan makakatapat niya si Don Arman, naramdaman niyang nanlalamig ang kanyang mga palad. Dinig niya ang kantiyaw ng ilan. "Oh, si Nestor laban kay Don Arman? Talo na agad yan. Sayang ang puti niya. Magsisilbing palamuti lang sa panalo ng itim ni Don Arman." Pinisil niya ang katawan ni Puting Kidlat at marahan itong bumulong. "Kaya natin ito kung para sa tama ang ginagawa natin." Nang pumasok sila sa gitna, nagkatinginan si Nestor at Don Arman. Sa mata ni Don Arman, hindi na iyon simpleng kompetisyon. Nandoon ang galit at pagnanais na ipahiya si Nestor sa harap ng napakaraming tao. "Nasa huli ang pagsisisi," malamig na sabi ni Don Arman. "Pwede ka sanang naging komportable kung ibinenta mo sa akin ang manok na yan. Ngayon, mauubos sa isang laban ang lahat ng pag-asang binuo mo." Hindi sumagot si Nestor. Sa halip, tumuon siya sa tuhog ng tari, sa maingat na paglalagay nito sa paa ni Puting Kidlat. Habang ginagawa niya ito, naramdaman niya ang kakaibang kabigatan ng hangin. Para bang may nagmamasid na hindi nakikita. Sa gilid ng kanyang paningin, sa mataas na bahagi ng sabungan, may aninong tila nakatayo, nakaabang. Nagsimula ang laban. Sa unang salpukan, sumugod ang itim na manok ni Don Arman na parang kidlat. Sanay ito sa mararahas na atake. Si Puting Kidlat na may mabilis umiwas. Ilang ulit itong umikot, umiwas sa tuka at sugod ng kalaban. Ngunit sa isang iglap ng kapabayaan, nakalusot ang sipa ng itim na manok at tumama sa tagilirang hindi nasangga ng maayos ni Puting Kidlat. Sumigaw ang mga tao. "Tamaan mo, itim, tapusin na." Nakita ni Nestor ang dugo na umagos mula sa tagiliran ni Puting Kidlat. Hindi ito ganoon kalaki, ngunit sapat na para mag-alala siya. Narinig niya rin ang mahinang daing ng kanyang konsensya. Sa loob ng ilang sandali, nagbalik sa kanyang isipan ang babala ng tikbalang. Darating ang araw
na kailangan mong pumili sa pagitan ng malaking kayamanan at buhay ng manok na ito. Habang nagpapatuloy ang laban, ramdam niya na kaya pang lumaban ni Puting Kidlat. Hindi pa ito sumusuko, ngunit bawat segundo na hinahayaan niya ito sa gitna ng ruweda ay bawat segundo ng posibilidad na mas malalang sugat ang matatamo nito. Ang mga sigaw ng mga tao ay kunyawang musika sa kanyang pandinig, halo-halong dasal ng kayamanan at kasakiman. "Nes, huwag kang uurong," sigaw ng ilang kakilala sa manonood. "Nakadikit ang pera namin sa manok mo. Paubos na ang itim, kaya pa niyan," sigaw ng iba. Tumingala si Nestor. Sa sandaling iyon, tila nagdahan-dahan ang kanyang paghinga. Nakita niya sa isip, sa puso, ang mukha ng kanyang ina kapag nanghihina. Ang ngiti ni Berto sa tuwing nabibigyan niya ito ng simpleng pangangailangan. At higit sa lahat, naramdaman niya ang tibok ng puso ni Puting Kidlat sa kanyang mga palad sa tuwing inaalagaan niya ito sa bahay. Sa gitna ng kaguluhan at ingay, isang katahimikan ang pumaloob sa kanya. Tila narinig niya muli ang boses sa gubat. Ang tunay na lakas, hindi nakikita sa dami ng perang napapanalunan, kundi sa kakayahang pumili ng tama kahit taliwas ito sa hiyaw ng mundo. Sa isang iglap, itinaas ni Nestor ang kanyang kamay. "Sandali!" sigaw niya. Napatigil ang mga tao. Maging si Don Arman ay naguluhan. "Anong ginagawa mo?" sigaw ng sentensyador. Humakbang si Nestor papasok sa ruweda, kinuha si Puting Kidlat at marahang niyakap ito sa dibdib. Ramdam niya ang mabilis na tibo ng puso nito, ngunit buhay, at may apoy pa sa mga mata. "Ito na ang huli," malakas na sabi ni Nestor. "Isinusuko ko ang laban na ito. Hindi ko na ipagpapatuloy." Bumulwak ang sigawan ng mga tao. "Anong ginagawa mo, Nestor? Nabaliw ka na ba?" sigaw ng isa. "Ang dami naming pustang nakaabang sa manok mo." Reklamo ng iba. Nakasimangot si Don Arman, puno ng galit. "Kumukuha ka ba ng awa? O pinapalabas mong may daya ako?" Malamig na tanong nito. "Hindi," sagot ni Nestor, ngunit matatag ang boses. "Hindi ko gustong mamatay ang manok ko dahil lang sa pusta. Nanalo na ako ng sapat para mabuhay ng maayos ang pamilya ko. Hindi ko kailangan ng kayamanang kabayaran ng dugo ng kasama ko sa hirap at ginhawa." Umugong ang bulungan sa sabungan. May iba na napaisip, may iba namang lalo pang nagalit. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, biglang kumulog ng malakas, kahit maliwanag pa ang langit sa labas. Umihip ang malakas na hangin, nagtalsikan ang alikabok at mga piraso ng papel sa loob ng sabungan. Sa may pinakataas na bahagi kung saan nakausli ang bahagi ng bubong, may aninong tumindig. Mataas, matipuno, may ulo ng kabayong puti na kumikislap sa papasok na liwanag. Hindi lahat ay nakakita. Ang ilan ay napalingon lang, nagtataka sa biglang lamig ng hangin. Ngunit ang mga pusong sanay sa pakiramdam ng kakaibang presensya ay kumabog. Napaatras si Don Arman. Sa isang kisap mata, tila siya lang at ang tikbalang ang naroon sa gitna ng sabungan. Tinitigan siya ng tikbalang, ang mga mata ay nagliliyab sa galit. Matagal ka nang nananlamang sa mahihirap. Tila umalingaw-ngaw sa loob ng isip ni Don Arman ang tinig, bagamat walang salitang narinig ang iba. Ginawa mong laro ang buhay, hindi lang ng mga hayop, kundi ng mga taong pinagsasamantalahan mo. Dumating na ang oras ng paniningil. Nanginig ang tuhod ni Don Arman. Nagmukha siyang maliit sa harap ng anyo ng tikbalang, kahit siya pa ang pinakamarangalang damit at pinakamalaki ang bungkos ng pera sa sabungan. Sa labas, dahan-dahang nagdilim ang kalangitan at nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Nagtakbuhan ang mga taong nasa labas, naghahanap ng masisilungan. Sa loob, nagkagulo ang mga tao, nagtakbuhan din ang iba palayo sa gitna, natatakot sa biglang bagyo.
Sa gitna ng kaguluhan, tahimik na lumabas si Nestor, yakap si Puting Kidlat. Basang-basa siya sa ulan bago pa man siya makalayo, ngunit hindi niya alintana. Sa dibdib niya, naramdaman niyang unti-unting kumalma ang pulso ng manok, tanda na ligtas itong makakapahinga. Sa sumunod na mga linggo, kumalat ang balita tungkol sa derby na iyon. Maraming bersyon ang kwento. May nagsabing tumakbo si Nestor dahil natakot matalo, may nagsabing nahibang siya sa awa sa manok. May iilan namang nagkwento na may kakaibang nilalang na lumitaw sa sabungan bago bumuhos ang ulan at mula noon, hindi na nakabawi si Don Arman. Napabalita rin na ilang negosyo ni Don Arman ang nalugi. May mga kasong isinampa laban sa kanya dahil sa panlalamang sa mga kapwa sa bungero, pandaraya sa timbang at pakikialam sa pusta. Unti-unti siyang naubos, hindi man literal, ngunit ang dati niyang kapangyarihan at impluensya sa sabungan ay naging hungkag. Si Nestor naman, tahimik na nagpasya. Hindi na niya isinasali sa sabong si Puting Kidlat. Inalagaan niya ito tulad ng isang matandang kaibigan. Gumamit na lang siya ng ibang manok sa maliliit na laban, ngunit halos hindi na siya bumabalik sa dating labis na pagkapit sa sabong. Kapag sumasali man siya, maliit na pusta na lang at para na lang sa libangan ng mga tao sa baryo, hindi para sa pagkakasuga pa. Sa halip, ginamit niya ang natitirang pera mula sa mga panalo niya noon para magsimula ng maliit na negosyo. Nagtayo siya ng munting manukan, hindi para sa sabong, kundi para sa itlog at karne. Pinili niya ang paraang hindi marahas, maingat sa pag-aalaga sa mga manok. Nagbenta siya ng itlog sa palengke at kalaunan, naengganyo rin siyang magtanim ng organikong gulay sa lupang nakuha niya mula sa naipon niyang pera. "Ang dami nang nagbago sa iyo, kuya," sabi ni Berto isang hapon habang magkasamang nag-aalaga sila ng mga sisiw. "Hindi ka na katulad dati na laging wala sa sarili pag natatalo sa sabong." "Siguro tumanda na rin ako," sagot ni Nestor nakangiti. "At natuto na akong hindi lahat idinadaan sa sugal. Tignan mo si Puting Kidlat." Si Puting Kidlat ngayon ay nakalalakad na malaya sa bakuran. Hindi na ito sinusuotan ng tari, hindi na sumasali sa mga laban, ngunit nanatili ang tikas nito. Sa tuwing lalapit si Berto at Nestor, tumutuka ito ng banayad, tila kumakaway. Si Aling Rosa ay unti-unting gumaan ang pakiramdam. Nakakakain na sila ng sapat, nakakapagpagamot sa health center, at nagkaroon pa nga sila ng kaunting ipon para sa kinabukasan. Si Berto, sa tulong ng dagdag na kita, nakapag-enroll sa alternative learning system sa bayan. Kahit huli na, nagawa niyang ipagpatuloy ang pag-aaral. Dumating ang isang dapit hapon na napakaganda ng langit. Kulay kahel at rosas ang ulap, at ang hangin ay malamig ngunit hindi nakangangatog. Nakaupo sa bangko sa harap ng bahay si Nestor, hawak ang maliit na tasa ng kape. Sa tabi niya, nakahilig si Puting Kidlat, nag-aayos ng balahibo. Sa mas malayo, sa may gilid ng kagubatan, may nakita siyang silweta. Isang matangkad na anyo, parang tao, ngunit may mahahabang buhok na puti na sumasabay sa hangin. Hindi niya malinaw na makita ang ulo nito, ngunit ramdam niya ang pamilyar na presensya. Hindi na siya natakot. Sa halip, pinuno ng pasasalamat ang puso niya. "Maraming salamat," mahina ngunit buong loob na sabi ni Nestor sa direksyon ng kagubatan. "Kung hindi dahil sa inyo, baka nalunod pa rin ako sa maling pag-asa." Isang banayad na ihip ng hangin ang tumama sa kanyang pisngi, tila sagot sa kanyang pasasalamat. Uminit ang dibdib niya sa damdamin ng pagiging hindi na nag-iisa sa mundong minsan ay tila lahat ay laban sa kanya. Sa mga susunod na taon, naging kwento na sa baryo ang buhay ni Nestor. Mula sa pagiging mahirap na sabongerong laging talo at pinagtatawanan, naging halimbawa siya ng taong marunong magbago, marunong pumili ng tama sa gitna ng tukso ng malaking yaman, at marunong magpahalaga sa buhay ng taong mahal niya, pati na ng hayop na kasama sa pag-ahon. Madalas,
Kapag may batang nagtanong sa kanya kung paano maging magaling na sabungero, ngumiti lang si Nestor. Mas maganda sigurong matutunan mo muna kung paano maging mabuting tao, sagot niya. Kapag mabuti ang puso mo, kahit anong laban sa buhay, kahit hindi sabong, kakampi sa iyo ang tadhana. At tuwing gabi, bago matulog, lumilingon si Nestor sa gubat. Minsan, sa gilid ng mga punong nakahilera sa may di kalayuan, makikita niya ang isang puting kabayong tumatakbo, sinasabayan ng puting ibong lumilipad sa itaas. Sa sandaling kumurap siya, mawawala ito, parang alitap-tap sa dilim na sandaling nagpakita at muling tumago. Sa puso niya, alam niyang hindi yun basta guni-guni. Ang mabuting tikbalang at ang alagang puting manok panabong ay hindi lamang bahagi ng alamat, kundi kasama niya sa tunay na pagbabago ng kanyang kapalaran. Hindi naging milyonaryo si Nestor, ngunit hindi na rin siya ang taong ginagawang biro sa sabungan. Siya na ngayon ang taong iginagalang sa baryo, hindi dahil sa laki ng kanyang pera, kundi dahil sa laki ng kanyang puso. At sa bawat umaga na magigising siya sa huni ng mga manok at sa liwanag ng araw na sumisilip sa kanilang munting tahanan, alam niya na ang tunay na panalo ay hindi ang malaking pusta na naisilid sa bulsa, kundi ang katahimikan ng loob na alam mong pinili mo ang tama kahit ang buong mundo ay humihiyaw na piliin mo ang mali. Wakas,